Ito po si Atty. Jonathan Villasoto na nag-aanyaya sa inyo na makinig at sumubaybay sa programang Gabay ng OFW International na mapapakinggan tuwing Sabado ng gabi, alas 9:30 sa oras ng Pilipinas. Ang ating pong programa ay tumatalakay sa iba't ibang issue tungkol po sa sitwasyon ng ating pong mga kababayan na ng ibang bansa. Hinihikayat din naman po kayo na magtanong ng inyong mga problemang legal. Looking for a place to unwind? Craving for sumptuous dishes like crispy pata, beef caldereta, sisig, inihaw na pusit, nilagang bulalo, and a whole lot more? Celebrate at Jerry's Grill with over 48 branches nationwide. Because we believe that Filipino cuisine is world-class, Jerry's Grill goes international. Now proudly serving Pinoy food abroad. 31005 Courthouse Drive, Union City, California. 11710 South Street, Artesia, Orange County, California. Marina Bay Sands Hotel, Singapore. That's grilling without borders. Jerry's Grill. You'd still rather be at Jerry's. Maka Pinoy, maka Jerry's. 332-1111 for functions, catering, and delivery. Mula sa Film Life, maligayang Pasko at masaganang bagong taon. Anong plano nyo? Usap tayo! Kahit saan, panig ng mundo, ang OWA ay laging kasama nyo. Mapaedukasyon o pangkabuhayan man, ang OWA ay kaagapay ng OFW sa tagumpay. Makipag-ugnayan sa Overseas Workers Welfare Administration, OWA Hotline 833-6992 o mag-text sa 0917-898-6992. Okay, 5 minutes bago mag-alas 10 ng gabi, dito pa rin sa gabay ng OFW International. At syempre ang OWA ay pwedeng matawagan kung kayo nasa abroad sa 632-833-OWA or 632-833-6992 or 551-6641 or 551-1560. 24 hours po yan ang OWA Operation Center or Office Center ang tawag nila. Ang kanilang email address, opcenter@owa.gov.ph at ang kanilang OWA website, www.owa.gov.ph. Maraming salamat kay Administrator Carmelita Dimson. Pero bago yan, bago natin balikan si Attorney Jonathan Villasoto, yung ating event sa December 18, ini-invite namin kayo na umattend. Meron tayong bingo! Naisip mo na magpa-bingo. Ang saya-saya nun, ha? Oo naman, Tita Lu. Diba? Maraming pera At ba yung pamimigay? mas sasaya sila pag na-receive nila yung mga papremyo. Ay, oo. Alam mo, may yung palang PSP, pamimigay pala natin, yung paparaffle natin, that's worth 9,000 pesos. Correct. Tapos Mahal meron pa talaga tayong siya. camera, BenQ camera. Maganda ba yung BenQ camera? May mga gift certificates na may Oo. enjoy nila. Ano yung... Pinakamahal? yung Hindi kinuha ko na yung pinakamahal. Hindi yung Island Cove. Island Yung Cove gift certificate, Oo, yes. Para gusto may nilang family pumunta, no? bonding. Yes, At yes. Jerry's Grill, of course, meron tayong 40,000 pesos worth of gift certificates. Na ipamimigay lang Oh, natin. hindi, yan. 20 lang. 20 sa akin eh. Maraming salamat syempre sa ating mga event sponsors, ang Film Life. Anong plano mo? Usap tayo. Call 528-2000. Sa Ayala Mall, it's always you first at Ayala Mall. Ayala Mall's BPI Pinoy program. At sa SM Appliance Center, yung nagbigay ng mga appliances. Our name is your guarantee. At Pag-ibig Fund, sa pag-ibig ang pinaghirapan, may katuparan. Sa PhilHealth, maraming salamat. Bawat Pilipino miyembro, bawat miyembro protektado, kalusugan sigurado. Pro Friends, Company of Friends, call 727-7000. Nami Jerry's Grill, maka Pinoy, maka Jerry's calls 332-1111. At ang Island Cove Hotel and Leisure Park, 810-7878. Yan ang kanilang phone number, 810-7878. At sa BDO, we find ways. At sa SSS, OFW, believe kami sa inyo. Visit www.sss.gov.ph. Maraming salamat din kay Admin Hans Kakdak ng POEA at sa OWA, Overseas Workers Welfare Administration. O ano,
Ang dami Haba nating ng flagging. Oo nga. Haba ng flagging. Pero syempre, nagpapasalamat tayo dahil sa mga sponsors na yan. Magiging masaya yung ating OFW Fun Day. Oo, meron tayong mga komedyante, may banda, ilang araw na akong puyat sa kakahanap ng mga Correct. band. May mga singers, may mga entertainers, Tsaka yung mga winners games, may natin raffle. last year. Yes, yung winners po ng OFW Got Talent 2011, they're gonna be there again, Oo. at least to entertain you. And meron pinapabati. Oo ang nga, ating- galit ang na mga si Ate taga-OFW. Pearly. Ate Lo, gandang gabi po at kay Sir Jonas, kay Attorney, pakigreet po kaming RPFC. Oy, kilala na sila ni Labat Yung RPFC Banggit na mga Oo, or mga grupo. RPFC at happy birthday po sa mga friends ko na bukas na si Viola Bacala, Mary Ann Ibanez, Marites, and mga apo ko na sina. May apo ka na, Pearly? O sino may apo? At may At edad mga na. apo ko. Baka si may apo si Marites. At mga apo ko na sina Jeff Lacson, 25, ang mga kambal, Angelina and Angelica, Panlaki, Gonzales. Yun. Sino Gonzales? Si Michelle Gonzales. Attorney, meron na tayong legal advice dito pa rin sa gabay ng OFW International. Pakiclick nga yung legal advice ni Attorney John. Free legal advice. Yes, libre mula sa ating kaibigang attorney. Libre, walang bayad. Samantalahin nyo na. Ang mahal-mahal kaya ang bayad sa abogado. Dito walang bayad. Correct. Kaya nga talaga si attorney to abuse masyado sa atin. Attorney, paano ba makalibre sa'yo? Ayun lang. Yonse. Attorney, pag-usapan natin yung last time. Ang nakaraan. Parang drama. para kayo si Corina at si Ted Filon na gumagawa ng drama sa radyo. Attorney, ang asawa ko po ay kaluwete. Paano ko po ako makakaganti sa kanya? Uuwi na po ako. Gusto ko pa siyang ipakulam. Kapag po ba siya pinakulam ko, madidimanda ako. Yan. Attorney, yung property, dami ko pong binili. 2 weeks ago, Tita Lu, Jonas brother, last time pinag-usapan natin tinatawag ng batas na family code, yung absolute community of property. Ibig sabihin, once na nag-asawa ang isang lalaki at isang babae, kung ano man yung ari-arian din nila sa kanilang pagpapakasal ay magiging pag-aari na nilang dalawa. Yan yung tinatawag nating absolute community of property. Ngayon, pag-uusapan natin yun naman tinatawag nung nakaraan ay yung may kasal. Ngayon naman pag-uusapan natin yung umiiral na batas kung ang pagsasama ng isang lalaki at isang babae ay walang basbas ng kasal. Ayan. Patan sila maghabol? Ito po yung umiiral na batas na iaangkop natin to, sa mga kababayan natin sa abroad. Iaangkop natin. Yung parang common union lang yan. Parang live-in partner ito ang dating. Ito yung tinatawag dyan sa family code na property regime without marriage. Ito yon. Ang unang sitwasyon, yung kung isang lalaki at isang babae ay nagsasama, ibig sabihin wala silang legal impediment na mag-umpisa silang magsama ay talagang binata at dalaga. In short, live-in. Live-in. Live-in, Tita Lu, pero ang premise ni attorney dapat walang isa sa mga kanila may asawa talaga. Live-in Yan ang pero ating parang unang single. sitwasyon. Parang single. Ibig sabihin, ito po yung mga circumstance na nagsasama na walang kasal. Dalawang sitwasyon po yan. Yung pong unang sitwasyon, pareho po silang Single. dahil nga walang legal impediment, walang Sabit. asawa. Single, ayan. Walang sabi. Ayan. Unang-una po dyan, ang implikasyon niyan kung inyo pong sinasahod sa inyong hanap buhay dyan sa abroad, yung pong inyong sinesweldo, meron po tinatawag na equal sharing. Ibig sabihin po kung ano ang kinita ni lalaki o kung ano ang kinita ni babae, dahil nga po equal sharing, yung 50% niyan ay pag-aari ng inyong kasama o inyong kapartner. Equal sharing. At kung wala pong evidence, any evidence to the contrary, as a general rule, ipinagpapalagay po ng batas na anuman pong ari-arian na inyong nakuha, na inyong na-acquire habang kayo nagsasama, ay pag-aari po niyong dalawa. At Equal. At isa pa ring implikasyon sa sitwasyong ganyan, hindi maaaring i-dispose ng bawat isa ang anumang property na nakuha nyo habang nagsasama kung walang consent yung lalaki o yung babae. Hindi pwedeng ibenta ng lalaki, hindi pwedeng ibenta ng babae kung walang consent ng kanyang kapartner. Yan ang unang sitwasyon natin, yung nagsasama na walang kasal, yung kanila, kung anong umiiral ng batas sa kanilang mga ari-arian. Attorney, follow up lang. Paano kung halimbawa may nagbenta sa kanila? Halimbawa, bigla lang, yung lalaki, gusto ko ibenta tong sasakyang na-acquire namin without the knowledge of the woman. Yung babae ba, pwede bang Pwede. i-demanda yung lalaki? Pwede.
Maliwanag ang ating batas tungkol dyan. Okay. Sa pangalawang sitwasyon, kung ang babae naman o lalaki may sabit. May sabit. Ibig sabihin, may naiwang kasal dito sa Pilipinas. Naku, maraming ganyan, attorney. Hindi naman sa kinukonsinti natin, o hindi naman hindi rin naman kumbagay meron ding panuntunan ng batas diyan. Yan naman yung open secret na nangyayari sa ating mga kababayan abroad. Ang umiiral na panuntunan yung nabanggit natin sa unang sitwasyon, kung ang sweldo ay equal sharing, ngayon naman pag-aari nila yan. Pero kung meron silang bibilhin at nagkaroon sila ng contribution, magiging pag-aari nilang dalawa yan. Ibig sabihin yung sweldo nila, kanila yon. Pero kung nag-contribute sila para bumili sila ng isang bagay, yung binili nila, pag-aari nilang dalawa. So ibig sabihin, attorney, kung kumikita na mas malaki yung lalaki, sweldo niya. Yun, Yung sweldo ng babae, kahit mas maliit na mas malaki yan, sa pero kanya. kung nagkaroon sila ng contribution at may bibili sila ng basakyan o bahay. Tama. Nagaling sa kanilang ang presumption, hati sila doon. Yung hatian, yung sharing, ang presumption equal. Ang sharing, kahit malaki ang parte ni babae o malaki ang parte ni lalaki, ang presumption doon equal ang kanilang contribution. Okay. Pero kung yung binili nila, yun ang magiging pag-aari nilang dalawa. Kahit di sila kasal. Ito po yung ikalawang sitwasyon na si babae o si lalaki ay may sabit o parehong may sabit. Yan. So in a way, protektado pa rin, attorney. Bago yan sa ating family code. Talaga. It's a new provision. Ang isa pa pong implikasyon, yung share nung babae o lalaki na merong sinasabi nating sabit, kabahagi yan nung kasal na naiwan niya dito. Sa Pilipinas. Yun ang isa pang implikasyon ng batas. Oy, kung may mga katanungan kayo, no? Kasi si attorney walang Facebook. Doon na lang sa Facebook mo. Magtanong kayo. Pabanda ba? Pasa. Ba't wala kang Facebook, attorney? Ayaw mo? Hindi ko na magagawa siguro. Facebook, gawa namin kayo ng account. Ginawa ng account. Legal advice, di ba? Para doon kayo, okay, mag-text kayo. Okay, sa kanila kayo mag-text. 0926-617-8082. At kay Jonas, meron din siyang cellphone number. Yeah, it's 0922-819-4720. I'm sure si attorney hindi niya bibigay. Attorney Tita Lu, may isang magandang tanong pa kasi ang nabigay niyo po yung dalawang single na nagsama. Yung pangalawa, yung isa single, yung isa double. Oo, kaya parehong double. Correct. Ayan, oo. Paano po kung halimbawa naman po ang naman, yung pareho silang kasal, legally naman, yung isa nagtrabaho sa may abroad, yung isa walang trabaho dito, pero nagbantay na lang siya ng anak or whatever. O kahit siguro, assumption natin, nag-live-in sila, naiwan yung lalaki dito, nag-abroad yung babae, siya yung kumikita, hindi naman kumikita yung lalaki. Ibig sabihin, naghiwalay sila ng hindi pa nakakasal. Hindi, parang nagsasama sila pero gusto na maghiwalay afterwards. May nagkaroon ng kasal? Wala po. Wala rin. And living nga. Kung gano'n. Living nga. Yun din, mag-a-apply din yung sitwasyon na binanggit natin. Inaangkop ko lang yung binanggit ko kanina para doon sa mga kababayan natin abroad. So it doesn't matter, attorney, kung yung isa kumikita o yung isa o hindi. Basta ang presumption, laging hati. Yun ang presumption. Okay, yan po si Attorney Jonathan Villasoto para sa ating legal advice na libreng-libre dito pa rin sa gabay ng OFW International. Kung medyo ipunin natin ang inyong mga legal inquiries, pwede kayong mag-post sa aking Facebook, Lou Medina. Basta member naman ako ng Radyo Pinoy Fans Club. Member na tayo doon, no? Like lang kayo ng like. O kaya kay Jonas, no? Like din po kayo ng like. Oo, o kaya doon sa aking cellphone number 0926-617-8082. Yan ang segment ni Attorney Jonathan Villasoto para sa ating legal advice. Free legal advice. Yes, libre mula sa ating kaibigang attorney. Ayan, time check muna po tayo. It's 10:08 p.m. already at magko-commercial muna po tayo. Sandali lang.
edukasyon o pangkabuhayan man, ang OWA ay kaagapay ng OFW sa tagumpay. Makipag-ugnayan sa Overseas Workers Welfare Administration, OWA Hotline 833-6992 o mag-text sa 0917-898-6992. 10:09 ang ating oras dito pa rin sa gabay ng OFW. Mula sa Employees Compensation Commission, hindi pa sa benepisyo ang binibigay na serbisyo. Saya-saya naman. Yan ang mga Christmas greetings natin. Ito ay isa sa magiging pinakamasayang Pasko sa ating bansa. Ito po ay dahil sa ating napakalakas na ekonomiya at masigabong takbo ng ating progreso. Ito po ay dahil sa inyo, ang ating mga bagong bayani, ang ating mga OFW. Kaya kami po sa Film Life ay lagi nyo magiging kasama sa pagpaplano at sa pagbabalik ng inyong talagang pinagtrabaho para sa inyong mga pamilya. Ang aming pong Balikbayani program ay isa sa mga bagay na maaasahan nyo para may katuwang kayo sa inyong pagpaplano. Ako po si Rex Mendoza at kasama ko ang buong Film Life sa pagbati sa inyo ng isang maligayang Pasko at manigong bagong taon.